Yung mga kababayan, at narito tayo ngayon sa Barangay Oregon, Purok Tres, Davao Oriental po mga kababayan. No? So may puntahan tayo dito ng isang tribe na Manubo. Isa po yung dato. So isa pong nangailangan ng tulong. So may nakapagturo kasi sa atin na may isang datong nangailangan ng tulong dito. So puntahan natin ngayon po mga kababayan. Kasi ang isang lengguwahe ng dato ay kung sa Bisaya dito ay mayaman, pero hindi po yun ang dato ng isang para sila yung pinakahid. So samahan nyo ako ngayon sa ating vlog sa pagpunta sa ating mga kababayang katutubo, no? So tara po mga kababayan, dumaan tayo dyan sa sapa, magmumotor lang tayo at saka magdala tayong mga bigas at saka grocery. So tara po. Lalim para dapat. Sina ka lang. Wala kasi mga kababayan pala. Lalim pala yan. Tingnan lalim pala yung tubig. Yung kameraman ko po yung asawa ko na kaya hirap. Tira yung motor natin. Abot ng tubig. So yun po mga kababayan at malapit na kaming dumating pero kailangan namin pasukin yung bahay kung saan siya nakatira. So ang kasama ko ngayon si Juan, Jim Sardin. Isang kaibigan ko po dito yan sa Barangay Oregon. So salamat. Gawa. Salamat po. Salamat. Salamat daw pero mahulog ka dyan ngayon. Salamat. Pakahirap. Pero pakahirap yung daanan. Ano? Kasama ko yung asawa ko. Sumama yung cameraman ko. Delikado yung daanan ito. Yan po mga kababayan, no? Ang mga kaniugan. Parang walang kapitbahay ito dito, walang bahay, oh. Ito na kami sa kanilang bahay. Ito yung bahay. Kaya, hinahanap si Juan, yung nakatira, yung puntahan natin. Kaso lang wala sila. Meron. Ayo. Start. Tulog start. Saan po? Ano tal? Ay buntag. Ay tao ko. Lawa ko. Sila, andyan na lang. Tunoy. Ha?
Si Pas. Pikitin Nunoy. Pwede ka masaka tay. Lupig ibin din. Ano? Ibikan din ta mga kuan. Kaan. Kasi po ay hindi nakaintindi ng Bisaya po mga kababayan. So Bisan kailangan may dala tayong interpreter. So yun po mga kababayan, kasama ko na ngayon si tatay. Mayroong nguto tay. Kumusta? Piaman naman, kanakan ko adin eh. So, kinitaan niyo sa sitwasyon. Magmanubo lang ha? Ha? Mapiyagaw yan kay para kuan. Amo magid sa industriya. Kinitaan niya sa purma, kanakan na inugpaan, no? So, kung adin sa kinitaan niyo, si kayo, nataga-taga kung adin sa kanakan pagkasawol, kandohan. So, nagsidabo ka. So, kinitaan niyo sa kanakan abang, sansan, saag, o adan pa mga kinita niyo. So amo gid din sa mga sitwasyon ta kanang pag-upa. So siya kan pobre, di ba? So Pobre agyod. And then tinawal hemo. so Leader apag ita tribo. Dato. Dato. Dato tribal chieftain Tumendok kandoan ta kanita Barrio Oregon. So klaro masyado gyud ginita niyo no. So akad yun siguro nakalalis, akad kalimod. Sa kanakan kinabuhi. so Pero sige lang, kung adun sa kanakan mga pag-ugpa, pigagwantahan ko ini. Kaya mo lang yun sa kanakan na apat. So linawin ko lang mga kababayan, ang salitang manubo ay katutubo isang tribe na manubo, kaya hindi natin naintindihan. Pero may interpreter tayo, kaya nagdala ko ng kasama para at least may maka-translate lang Tagalog. So kinggan natin yung kung ano yung sinasabi ni tatay at dito natin sasagutin kang Nilson, no, isang kaibigan ko. Bali magandang umaga po no. Sa lahat ng nakapanood nito, bali isa po siyang dato kung tawagin ng mga tribo, pinaka elders ng mga manubo dito sa aming barangay. In fact, siya yung pinaka baga matawag namin na head or pinakalumad talaga. In fact, pag mayroong mga gatherings, mga rituals, the whole Gubjin o Gobyerno Generoso, sa lungsod ng Gobyerno Generoso, siya yung tinatawag na mag-rituals o mangunguna sa mga panalangin nila. Kasi mayroong tinatawag na rituals yung mga So, siya yung pinaka-head talaga. Ang ibig ko po sabihin, hindi siya yung kumbaga representative doon sa lungsod. Siya lang yung nangunguna kasi yung dugo talaga niya walang mix. Kumbaga hindi kagaya sa ibang mga mga leaders sa ibang barangay, nahaluan na ng mga insect, Spanish, Tagalog, Bisaya. Pero siya, kung titingnan mo yung niya, yung bloodline niya, wala talagang kumbaga walang sambog. So, sabi ko kay PBT Nunoy, kailangan ding mapansin ito siya kasi bagaman dato siya, tinatawag na dato, isa siya sa pinakamahirap dito sa Hindi naman sa pinakamahirap talaga, isa siya sa mga mahirap talaga. Nangailangan ng tulong. Kaya ngayon, sabi ko sa kanya, kung mayroong dapat tulungan, isa na yun kasi senior na rin siya. Tapos nag-iisa na lang siya dito. Minsan may mga apo din siya, magbisita dito. Ang sinasabi niya kanina o mga kababayan, ito yung kalagayan niya ngayon. Kasi lumapit po siya doon sa aming barangay. Meron siyang hinihingi kasi yung bahay nga niya, parang sira na. Muntik na mabagsak kung titingnan mo sa ilalim. Pero maganda pa naman itong pero yung ilalim talaga, bagsak na. So linawin ko lang po mga kababayan ang isang salita ni tatay kanina, yung first natin siya na interview. Kasi ako po ay isang tribe din na Mandaya, pero nakaintindi ako ng Manubo, kung ano yung mga Mandaya, bago po naintindihan ko po yun, Manubo. So isa na doon yung salita ni tatay. Ang sinabi niya sa atin, nakita natin yung sitwasyon niya, ganito yung bahay niya, siya lang nag-iisa dito, mahirap yung buhay niya, hindi daw niya kinahiya kasi yun daw ang totoo. So
ito na magbabalawan. Hmm. So, kanakang gumampa din. Isip tribal safety na saan kayo tinawal nga tumendo kakindong kuman. So, tinawal matasan din sa kanakan padawan. So, naginangala na gumampa din, mapiyas kanakan pagtadugi, makainakabag mapiya-piya bagbalay, upaan, sine o tabaya, kando nagpakitalantot kalibutan ti sine, mawadad ki. Diba? Agad tayang kagarin ti suri, sa kanita kinabuhi nga katikawadad. Mapialang din yan, doon, siyang tinawal dat manubo, nga kanita tananan, ti kanita mamungiso. Mentas buhi paguman, so amos kanakan, nadatang ti kanakan, pag anang-anang, amoy yung kanakan inangan. So, ang ibig niyang sabihin po mga kababayan ay ganito. Siya daw may edad na. Ang gusto niya tumira sa kahit na yung hindi siya mabasa kasi itong bahay niya ay parang may butas-butas tapos yung ilalim sira-sira na ba? Kaya, hindi safety. So, yun yung sinasabi niya tapos siyempre matanda na siya. Naisip niya daw na paano kung matanda na siya, ganito pa rin yung sitwasyon niya. Yun yung hiling niya sa Diyos, no? So, sa atin, at least na masabi natin yung ano yung sinasabi ni tatay, no? So, di kasi na sa duman ikaw din eh. So, kanakan, amo lang ang basi studio kanakan, ina ko lang na kanakan edad, 75 anyos sa din. Si Tinta ka rin. So, kausapin po natin ng Manobo. Masagutin ko sa tatay ng Manobo para at least malaman nyo kung marunong talaga kung magmanobo kung mga kababayan. So, sino sa Duma ni ikaw din eh? Duma no? Si Dabok. Sabad ni Kaulo din eh. Mga pag sino nagkwata pagkaan no? Si akin. Si Kuna. Anong sagkaanan ni ikaw din eh? Pagkaan, tama, kanakan nagkitaan, amo lang, kanakan nagpagkaan, salam, susi, mapon, mas kanakan kay mo, sa akin sa kikay, sa akin sa pamata pagkaan, kani agiwaliwala pa lang, trabaho, pero lang sa kanakan ugat, mabagayan, takasag. Aguli, alakat kanakan trabaho, sa akin sa galomo, agulay, ganyan. So, ang sinasabi namin po mga kababayan, siya daw yung naghanap ng pagkain, siya din yung nagsasaing, o siya daw mag-isa dito, so wala siyang kasama. Maya po naman siya pero dun sa kabilang barangay. So, dun sa trabaho ni Kao, trabaho ka, hurnal ka pa. Tiwasang ko, Tiwasi. Kanakang kuman, nagkangyo organit sa barangay opisyal. Sistong, si Kapitan, Katagsako, si Nelson Kagawad, anak ko. Nagkangyo ako doon, talawat sa barangay opisyal, nga si akin, mag-inang at kanakan upanan doon sa baryo. Siyang tinawal nga tiusanan ba? Kaya doon man dang kidoon na linya, 20 por 24 mas kadakal niyan, doon din hollow block, nakatangan din. So nagkinanglan na guman, magpakabasa ta kayo, doon rin ta kagulangan, kisawad aman nga tig-apo, kanyan nga kabutang, nga nakalulan kan doon ta lugar si ini. So, sabada kabahin ba? So, naalay kwintayan, nga sa kanakan kinabi, nga akad mahimo ko yan pinukit kanak pagpamuyo, pagrespeto, din ito kanita baryo, opisyal, ikadua pagrespeto ko, magrespeto o pagyunta kanita kagulangan, kaya hindi kata-kataga sa timanam ta espiritu, kung sinos kanin pipialan, kanyan nga batang magrespeto at pinukit na paghalad. So, ang ibig niya sabihin po mga kababayan, ganito, hiniling daw niya sa kapitan, doon sa barangay, ito sa barangay Origo, na manghingi siya ng kunting bahay para may matirahan siya doon sa barangay kasi dito daw parang hindi talaga safety kasi malapit na itong masira. So ang hiling niya manghingi siya ng kahoy doon sa kagubatan kasi isa man din siya sa nakatingin dyan na sumuporta dyan sa mga kagubatan kasi siya nga isang tribe na Manobo, no? Katutubo. So sila yung nakakalam dyan sa bundok. Ang hiling daw niya kang kapitan sana magpagabas siya para may matirahan sila na magandang siya lang mag-isa magpagabas ng kahoy ba para may matirahan siya na maayos, hindi daw siya mabasa. So ganun yung sinasabi niya na bilang respeto din daw sa bundok, magpaalam daw siya kang kapitan. So sana makakita din to ni Kapitan Galas at least na may hiling siya kang Kapitan Galas, no? So ang kailangan niya talaga
lumapit siya sa amin. Mm. Kasi mag-ano man siya, magpalagari siya ng kahoy. Mm. Kailangan niya talaga yung kunting ano lang, budget. Tulong. Kunting tulong. Sino man na may bukas na kalooban na mag-ano sa kanya. Tulong. Kasi sa amin part talaga doon sa sa barangay. Ano rin, napaka hirap ng budget rin namin. Tapos yung mapit siya sa amin, hindi siya ng tulong. So, isa sa paraan ko, bakit hindi siya pwede maisama doon sa mga interview ni TV Team Nunoy na kasi marami na talaga natulungan ito dito ng mga katutubo. Yun, kita kami ni TV Team ni Nunoy, tapos yun, sabi ko puntahan natin, baka may tulong ka, tapos ito yun. Kaya lumapit po si aking kaibigan na si Nelson. Isa pong kaibigan ko to sa Oregon. So linapitan niya ko tungkol kan tatay kasi si tatay talaga ay nangailangan ng tawag nun. Ano daw yung magawa. Sa akin naman ay siyempre maliit pa yung channel natin, hindi pa natin kaya, pero kung ano yung magawa natin, dahil sa tulong din ng ating mga kababayan na kapanood, mga sponsor, ay si tatay po ay gusto niya talaga sanang tumira dito sa kahit kubo, payag-payag lang daw, hindi ganito. Tanungin natin kung sino talaga tong bahay. Sino ang bahay? Kamuin eh. Kamuin. Umalin ka. Umalin gusto ni ka umalin kay sa ni dakal suwayag, di ba? Say magbaha manggod. Minsan lumaki yung tubig, tapos ang kalala ng kanya mga kamag-anak, lumaki yung tubig, tapos matrap siya. Baka magkasakit siya rin dito. Matrap. Yun yung pero may daanan naman doon, pero para ma-monitor talaga siya ng para ma-monitor talaga siya ng mga kamag-anak. Gusto niya lipat doon. Yun yung point niya. Kaya lumipat doon. Pero so ibog ni ka umaling gid doon ta barangay. Yan sa gusto ni ka. So elengkani sa kanakani kagihan lang, no? So kanakan din mag-alin na doon sa baryo, doon na agturugi o dulam. Ang importante ko doon, nga doon balay ko doon mapiya, makaturugihan ko, doon solo, mas kanakanibag. Kasi tuyo ko doon, nga panahon baging taon, nga kada pa pag-iambong, panihapon ba? Kada pa pag-iambong doon, maditayan kanakan mga kadumaan, doon kanak simbalay, nga kanakan mabalaw-balaw. Sa ito pa kabagayan yun sa kanakan eksperyensya. Pahin yan. Kasi ni kanakan balay, aldaw din kay agtrabaho aman, pero kung ko bali, bisa na des kadaat din kaya namuhi, kuman in taon din ito mga ayam, kanya doon pagid kanakan mga ipantanam din nga makaan, mga gulay, mga saging, o doon pa, nananam aman. So, pagkamaapon, kung mapiabalay ko doon, so doon nagtadugi, aldaw lang. So, ang sinasabi niya po mga kababayan, ganito, kung sakali daw may bahay siya, doon pag-araw siya, paggabi dito siya. Kasi pag maganda doon kasi may mga tao parang makausap niya, makalubilo niya, at least man lang daw na kumbaga di siya may stress ba. Kasi pag dito, kahit ganito daw yung bahay niya, hindi niya sisirain kasi matagal na daw to. Gusto lang talaga ni tatay siguro tumira sa tawag nun sa barangay, sa baryo, para at least may mga tao doon ba. Kasi dito parang wala siyang kapitbahay, may kapitbahay man pero doon sa malayo. So, ganun yung sinasabi niya sa salitang manubo. So, naintindihan ko po kaya sinabi ko sa inyo, no? So, yan sa ibog ni Kao, dutong kagad pagugpa. So, malayat pagid sa kanakan mga plano or pag-anang-anang nini. So, medyo naabat ko sa punto nini nga lay di mene ikaw. Ano ba? So, naabat ko sa punto. Kagyan ta lugar doon kanyo pag-assistan, agig ayuda kanakan din no? Para matagaman sa sitwasyon, kung adun sa kanakan na sitwasyon din kanakan pag-ugpa, mas maganda. Kaya kung adun sa mga ayuda, nakatakanita panggobyerno or pamalaod, kanakan nagpasalamada, isipon ko yan, hulog ng langit, alang kanak. Ano? Linawin ko lang yung sinasabi ko kanina. Hindi talaga siya yung pinaka-leader in the whole group chain. Pero, pag may mga rituals,
meron man tayong tinatawag na representative doon sa munisipyo, yung tinatawag na overall federation ng mga dato. Pero malaki yung ginagampanan niya kasi sinasabi ko na kanina, wala siyang yung dugo niya talaga by blood, walang halo doon sa mga estranyo. Baga, ang dugo nimo, yung dipanog ni Kao, Mandaya, Manubo, di ba? Sa dipanog. Mandaya Manubo. Dipanog na, di ba? Wala talaga. Yung tawag ng dipanog po, mga kababayan, yung dugo. Kaya, yun yung salitang Manubo. At least malaman nyo kung ano yung i-translate ko na lang So, kanang pagka Bisaya, kasabot. Pagkasabot ka to Bisaya, kana. Hindi po siya nakantindi ng Bisaya, Tagalog. Manubo lang talaga yung salita niya. Kaya nagdala ko ng interpreter. Kahit pa marunong ako, pero hindi naman lahat na malam natin, no? Nakakaintindi naman siya ng kunti lang. Yung IP, yung tinatawag sa ating batas na IPMAR. Indigenous people. Yun yung mga ni-recognize ng gobyerno natin. Kumbaga, wala pa yung mga Espanyol. Nag-exist na yung mga tao na yun sa Pilipinas. So, isa sa ina-acknowledge o ni-recognize ng gobyerno, yun yung Mandaya at saka Manubo. Yun yung naka-Republic Act na yun. So, kaya nga sa amin ngayon, minsan pag may mga ayuda from the SWD, sa ating munisipyo, sa ating mayor ngayon, sa Kulukuyan, Kulot Inuhales, isinasama talaga namin siya sa mga programa para naman. Kahit kakunti, mayroong matulong. May tulong sa kanya. Yun po yung natin. So, dugang pa. So, kanakan anda dalain ko kidoan tribo na kalo gawas lang Mandaya Manubo. So, kanakan papel din generoso isip tribal chieftain ta grupo siya kang gid sa tinawag representante ta sangkay ritualisasyon ta gobernador generoso. Yun yung sa rituals. So, siya po yun pala dito sa buong Gubjen? Buong Gubjen. Buong Gubjen, siya po yung kumbaga mag-pray sa isang tribe na katutubo. Tama ba? May mga rituals. May mga ritual. May mga gathering sa mga katutubo. Gaya ng mga festival. Siya po yung pag may puntahan sa bundok, siya. Gawa rin siya ng So, ito talaga dapat natin aksyonan. Tulungan natin kung ano yung matulong natin. Regarding sa kung makita man to sa ating mga kababayan, sana mapansin to, no? Kasi malaking tulong to sa ating tribe. Lalo na hindi lang Manubo, ano pa dyan, kung ano klaseng tribe, tulungan natin kung ano yung matulong natin, no? So, doon pa kanaklayan. Last quick, pwedeng ko ini. So, gumanin tribal session mayan doon ta Sigaboy or munisipyo. Kinambungan ta staff ni Mayor Inuhales. Kiduan sa tourism head si Joey nga Kamao. Kiduan kay tanan mga IPMR, mga tribal chieftain, kiduan ta IP poblasyon session hall. So, ang makasabutan doon, sini umaabot Hulyo 29, si akan gud mismo sa mga ritual, kiduong gud mismo ta munisipyo, opisina. Kiduon, masarap. Gamitin ta sa kanita kultura. Anong pitsay? Anong pitsay yan? Pitsay yan. 29 Hulyo. Adun yan ako, adun sa tawal niyan. Celebration ta Almasiga Festival. So yun yung tawag na Almasiga Festival, yung nakita niya sa vlog ko na yung malaking puno. Kasi may festival yan dito eh. Kaya halagahan talaga natin yung puno ng kahoy na yun kasi napakarami ang Almasiga dito. Almasiga Festival. So ngayong daw July 29 siya yung mag-pray sa kumbaga siya yung mag-ritual sa pag-umpisa, no. So ano yung matulong natin? Tulungan na lang natin, no. Yung idagdag ko lang yung yung tinatawag lang Almasiga Festival. Kaya na yun, celebrate yun kasi during sa mga mga sa panahon ng mga Espanyol, yun yung mga isa sa mga hanap buhay ng mga mga IP, mga indigenous people. Minsan may magpalit mga insect, kumbaga may magbili, may mga rasyan dito sa gobyerno ni Rosso. Hanggang ngayon, yun yung hanap buhay. Kaya
napansin siguro ng gobyerno natin, kaya bakit hindi magawa ng ano, festival diyan tungkol diyan sa ano, Almasiga Festival. So sa ngayon sa pangunguna nating Mayor Kulot Inuhalis, sinusuportahan din niya yung ano, yung programa na yun. Kaya meron silang gagawing ano, ritual. Siya talaga yung nanguna talaga. Si tatay. Minsan napaka saklap lang kasi dapat siya yung ano pakita natin yung hanap buhay nila na umangat ba. Pero sa kasamaan palad, sila yung ang mga IP yung naiwan. Naiwan sa development, sa buhay. Yun. Kaya nga minsan isa siya sa nagprotekta sa mga bundok. Mga kabundukan. Yun po yung Kaya nga minsan masakit isipin lang ba na ang ating mga kababayan, yung mga tulad nito, sila yung naiwan sila yung pinakauna pagdating sa uli, sila yung naiwan. Kaya dapat natin talaga tingnan tong ganitong mga tao kasi sila yung nakakaalam na kung ano yung nangyari sa mga bundok. So amo sa dini kay so doon ibagay day kamo. So bagay kanno. So bigyan po natin po mga kababayan. Doon baga sigaw din eh. Doon. May dagdag ko lang, Noy. Yung ano, yung ginagawa natin yung pasintabi na lang po sa mga meron kasi mga negatibong tao. Natin maiwasan yun. Minsan, pag gumagawa tayo ng public service, gaya nito, hinahaluan ng politika. Wala yun sa atin. Kasi, ang atin lang naman, kagaya ni PB Team Nunoy, itong Pugong Biyahero na grupo na charity na tumutulong sa mga kababayan natin. Wala itong halong politika. Kaya lang minsan, nabanggit natin yung mga naguguna ng mga gaya ng mga mayor, congressman, gobernador. Kasi sila yung minsan natakbuhan natin sa mga programa. Pero kung hinahaluan natin ng politika, wala yon. Wala po yun. Pasintabi po. Ganito po yung mga kababayan na although maraming mga kababayan natin nakakita, isa natin ito siguro ang mga sa Barangay Origon kasi marami din mga tao dito sa Kapatagan. So ang kasama ko ngayon ay isang kagawad po to, pero ang ginagawa niya hindi pangumpanya. Lumapit siya sa akin na may si tatay daw na ulo dato siya, pero ang salita sabi ko nga noon kanina na ang salitang dato kung sa Bisaya ay mayaman, pero dato siya sa mga tribe. So at least malinaw, no? So kaya nagtinuro ni Nelson sa akin, baka isipin ng ibang tao nakakita dyan, si Nelson ay naging politika. Hindi po. Matagal pa yung eleksyon. Ilipas muna natin yung eleksyon na yan. Hindi politika yung pinag-usapan natin, na importante makatulong tayo sa ating mga kababayan. Kasi tulad sa akin, binabanggit ko yung aming mayor. Kasi yung mayor namin to sa Gubjit, mula siya yung mayor, napakalaki talagang pagbabago. Maraming na bago na mga daan, mga taong natutulungan, mga senior. Kaya isa din ako nasuportahan niya. Kaya hindi lang din ako dito sa Oriental nagtulong. Kung pangumpanya yung ginagawa namin, iba-iba yung lugar tinutulungan namin, hindi lang dito. Kaya wag natin gawing issue maging politika, hindi po. Ang ginagawa namin ito na makatulong sa ating mga kababayan, no? Tulad na lang ni tatay na isang tribe na Manubo, so nangailangan ng tulong kaya pinuntahan natin. So ngayon pabutan natin ng tulong kasi wala daw siyang bigas. So yun po mga kababayan, may dala tayong bigas para kang tatay. Siyempre, dumugas din 10 kilo inenda. Kung ano yan, doon mga dilata na kao din Siyempre, siguro doon sibalan inenda. Bugas. 10 kilo yan da. Siyempre, yung mga sardinas din at least. Kung Kanalay pinta maging sa kanalay nilakat. basta kanak lakat ini. Hindi yan. So, again, magpasalamat lang tayo sa Wala man lang ilay di matang din kanakanda mga gani katagataga. Ilang surprise lang bitaw. Surprise. Price. Kasi akan maguna-una sino sa walang ko. Siyempre, Milyaki. Una sa Datangan. So ugat ba ini gyapon ta kano paglagot? Ha? Ugat ba ini gyapon? Kala oy. Ha? Kala. Again, magpasalamat lang tayo sa nagpabot ng tulong na si Juan Mig Inuwalis. Maraming salamat Inuwalis family sa pagpabot ng tulong sa ating mga kababayan.
Isa na dito si tatay ang ating natulungan, no? So maraming salamat, tay. Salamat ka, Munda. So, kanang angatan ko ni Dito, bugat ni. So, ang sabi ko po mga kababayan, dalhin ko kasi mabigat. Dito nang kasana sa uli ni. Dalam. Bigat kasi ito po mga kababayan. So, magpasalamat lang tayo sa ating sponsor na hindi natin isa-isa. Maraming salamat po mga kababayan at God bless yung lahat. Bye-bye po.